Banal na salita ng Diyos na ito po ang ating tunay na pagkain ng ating kaluluwa. Ito po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos, for the first prayer, beloved Honorable Pastor Richard Almeida, the entire prophet of our loving God, beloved children, narito po kami sa iyong mga banal na salita. Malang Panginoon, buksan mo po ang pangunawang lahat na abot nito, maging mga nasa paligid, mga kapitbahay. Ipuhin mo po ang kalang mga puso, malang Panginoon, ipaunawa mo ng ganitong pagtitipon ay napakalaga. Ito ang magdadala sa buhay na walang hanggan at maglalayo sa kapahamakan sa tao, malang Panginoon. Langisan mo po ang mga lingkod, sa karang akin wala akong magagawa, lahat ng lalabas sa aking mga labi, paintulot mong maging magpapala kanilang maunawaan, maintindihan yung mga salita. At kami nagkakaisa sa unang dalang, beloved Pastor, aming sinataboy, sinasaway ang lahat ng adlang sa Panginoon salita, unbelieving doubts, demons of destruction, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Ano thy word, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, papuri at pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na may lalang ng langit at lupa, nagbigay sa ating buhay at magbibigay sa atin sa tunay na buhay, walang iba ang buhay na walang hanggan. At pinapabot po natin ang dobleng paggalang, pagbati sa ating dearly beloved Honorable Pastor Richard Almeida, the end-time prophet to all nations, and our beloved Almeida children. At hindi natin malilimutan ang mga iniwang mabuting aral at pagtuturo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, na siya po ang katuwang ng ating beloved Pastor na naghubog ng ating pong pananampalataya. Ang lahat ay magsabing, Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ngayon, mga minamahal, ay darako po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Narito po ang niloob ng Diyos na mensahe sa hapong ito, ang ating pong verse of the day, dito po sa Mark chapter 1, verse 15. Ayon sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 1, talata po ay 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo magsisi at magsampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you so much po. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga banal na salita. Ang ating pong panahon ngayon, mga minamahal, hindi lingid sa ating kaalaman, napakarami pong kapahamakang nagaganap, mga pagpatay, mga lumipas po na nabanggit na po ng ating beloved minister Willie James sa Luneta, na lindol, kaliwat kanan, napakarami po ang namatay. At sa mga pagpatay, kaliwat kanan po, maging yung mga nasa gobyerno po, sila po, mga minamahal, ay talagang pinagpapatay. Ang ating panahon ngayon, anytime from now, pwede pong mag-take place ang rapture. Pwede pong maganap yung paggunaw ng mundong ito dahil nandyan na po ang mga tanda. Kinakailangan po ang bawat isa sa atin ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nga sabi rito ng ating mensahe, spreading the gospel of salvation. Kinakailangan po nating patuloy na sampalatayanan at ipalaganap ang Ebanghelyo ng kaligtasan, sabagat ito po ang mabisang paraan upang ang mga tao, hallelujah, ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord! Ang panahon po natin ngayon, mga minamahal, ay hindi po katulad ng mga nagdaang taon. Iba na po ang sitwasyon ngayon. Dahil sinabi ng pinakadulo ng banal na kasulatan, Revelation chapter 22 verse 11, ang marumi ay magpapakarumi pa, ang liko ay magpapakaliko pa. Ngunit sa mga banal, ang sabi ng banal na kasulatan, magpapakalinis at magpapakabanal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, bilang
pagsuporta. Katulad po ngayon, tayo po'y nagpapaabot ng ikatlong taong anibersaryo ng ating pong outreach dito po sa Teresa Rizal. Everybody say, praise the Lord. Kasabay ng ating pagpapasalamat upang patuloy pong may spread, patuloy na may palaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan, dahil ito na lamang po ang pinakamabisang paraan, pinaka-importanting matanggap ng tao ang ebanghelyo ng kaligtasan. Dahil kapag sila'y namatay na hindi nakilala, hindi nabuksan ang kanilang pangunawa sa ebanghelyo ng kaligtasan, kapag sila'y namatay, pagpikit sa lupa, ang sabi ng ating beloved Pastor Estad Almeida, pagpikit sa lupa, siyang pagdilat sa apoy ng impyerno. Ang lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya nga, hindi lamang sa tuwing ganitong pagtitipon ng church anniversary na tayo po ay magiging masigasig, na bagamat napakalaga po ng ganitong pagtitipon, napakalaga ng pagdiriwang ng church anniversary, sapagkat dito nagkakaroon ng chance na may spread ang gospel of salvation. Dito nagkakaroon ng chance ng ating mga kababayan ay maabot ng paanyaya ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus mula 1975 na itinatag ating beloved pastor. Hindi po natapos at hindi naglikat ang signs, wonders, and miracles. Bakit? Sabagat this is the true church of the living God with signs, wonders, and miracles. Kaya nga sabi ng ating walang Panginoon, like Peter, sa ating panahon ngayon, walang ibang Peter kung hindi ang ating beloved honorable pastor. Peter upon this rock, Matthew chapter 18 verse 16-18, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang lahat ay magsabing, praise the Lord. Tingnan niyo po mga minamahal, habang nagtatagal, habang nariyan na po ang mga tanda na malapit ang pagbabalik ng malang Panginoon, lalo pong tumitibay at lumalago ang tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming mga magagaling na makakaral ngayon, napakaraming mga sect na denominasyon, isinasantabi nila ang kapangyarihan. Hindi na raw uso ang pagpapagaling. Anong sabi ng ating malang Panginoon? Ang malang Panginoon siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hebrew chapter 13 verse 8. Everybody say, praise the Lord. Ang lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya sa panahong ito, mga minamahal, nandiyan ang mga tanda at mga lindol, mga pagpatay. Araw-araw maraming napapahamak. Pagsikat ng araw, ang sabi ng balita, umagang kay ganda, pero hindi maganda ang balita, sapagkat marami po ang namamatay. Everybody say, praise the Lord. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, napabilang tayo sa totoong gawain ng ating malang Panginoon. At hindi lamang sa tuwing maggagawain tayo ng church anniversary, doon lang tayo magiging masigasig. Kinakailangan every now and then, dahil ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 27, nakasalalay sa ating mga kamay ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Can you read it? Pakibasa po. Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata ay 27. Huwag mo ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawain. Amen. Ang lahat ay magsabing, praise the Lord. Kailan natin gagawin, mga minamahal? Hindi lamang sa tuwing church anniversary, na bagamat itong ganitong pagdiriwang, mga minamahal, napakalaga po nito. Kaya nga, ginawang 2 araw, hindi lamang basta church anniversary. Ginawang 2 araw, ginawang church anniversary crusade. Ang layunin, upang mas malawak pa po, lalong maabot ang ebanghelyo ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Ang lahat ay magsabing, praise the Lord. Kailangan po natin, mga minamahal, ipaabot. Kailangan po natin ipalaganap. Kailan natin gagawin ito? Dahil tayo po ay tinawag ng Diyos. Hindi lamang, mga minamahal, tayo po ay tagadalo, tayo po ay tagapalakpak.
Mahalaga yung pagbibigay dahil ang pagbibigay, ito po ang isang paraan para lalo nating ma-spread ang gospel of salvation. Ang lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya nga, sa ating kamay nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa panahon ito, mga minamahal, dahil ang gawain ng ating mahal na Panginoon hindi nagbago. Mula 1975, na itinatag ng ating mahal na Panginoon through beloved Honorable Pastor Rizal Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa panahon natin ngayon, pinagpatuloy ng mga beloved children. Kaya nga, marami tayong beloved children. Tingnan nyo po, busy. Ang ating beloved eldest daughter ng ating beloved pastor, kagagaling lang nila sa ibang bansa upang sila po ay mag-asikaso ng ating mga banalagawain. Mga minamahal, may mga pagkakataon, sabi nila, halos wala nang matira sa kanila sa tent, sa majors, sa dami ng ating banalagawain. Everybody say praise the Lord. Pinatunayan ng ating mahal na Panginoon na kapag tayo po ay magiging bahagi ng Ebanghelyo, mga minamahal, ang banal na iglesia ng Diyos, mga kapatid, maraming kaluluwa ang ilalapit ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Kaya nga napakapalad po ng bawat outreach, ng bawat provinces na mayroong malasakit, may desire na sila po ay maging bahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya nga sabi rito, naganap na ang panahon. Kailan natin gagawin? Hindi lamang tuwing church anniversary, nakasabay po ng ating pagdiriwang, pagpapasalamat, ng pagtatagumpay. Inabot ng 3 taon ang gawain sa lugar na ito ng Teresa. Naalala ko tuloy, mga minamahal, talagang dito po sa kabagan, sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon, sa prayer ng ating beloved pastor, beloved children, talagang halos naikot namin yung lugar na ito para mag-Bible study. Kaya pinagpala po yung mga kapatiran dito. Sa Pililla Outreach, sila na po ang nag-take over para maging outreach ito. Pinagpala po na nagkaroon ng gawain sa lugar na ito. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Isa yan sa layunin, kaya nga is spreading the gospel of salvation. Lalago at lalago dahil sinabi ng Bible, hindi babalik ang salita ng Diyos na hindi magbubunga. Amen! Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, hindi biro yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng ganitong pagdiriwang, ng ganitong pagtitipon, mga minamahal, nabibigyan ng chance ang bawat isa sa atin, pati yung ating mga kababayan, na sila po ay magkamit ng dakilang kaligtasan dahil sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Tayo na mga tinawag at nasave na po, kasabay ng pagdiriwang, ang sabi nga rito ng 2 Corinthians chapter 2 verse 14, tayo'y gagamitin ng mahal na Panginoon sa bawat dako, sa mga barangay. Alam ko po ang Teresa Rizal, hindi lamang 5 barangay ang nandyan, lagpas ng 10 barangay. Hindi lamang Teresa, ano po yung kasunod ng Teresa? Baras, Morong. Imposibleng hindi po yan nadaanan ng sounding. Kaya nga sabi rito, kasabay ng ating pagpapasalamat, ibinigay ng Diyos ang tagumpay sa atin, at kasabay ng tagumpay na ito, tayo po ay gagamitin sa bawat dako. Pakibasa po natin. Amen. Praise the Lord. Sabi po dito, mga minumahal, sa aklat ng 2 Korinto kapitulo 2, ang talata po sa 14. Datapwat salamat sa Diyos na laging pinapagtagumpay tayo kay Kristo, at sa pamamagitan natin ay ipahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Amen. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Kasabay ng ating pagpapasalamat, pagdiriwang ng ating church anniversary, mga minamahal, pagkatapos nito, hindi po tapos na po. Gagamitin tayo sa bawat dako. Amen. Makapag-amen po ba tayong lahat? Sa panahon ng ating mahal na Panginoon, lalo ng panahon natin ngayon, delikado na po.
Sa panahon ng Panginoon, bukod sa 12 apostol, para ma-spread, may palaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoon, hindi lamang 12 alagad ang kanyang tinawag. Bukod pa po yung 70 person. Ang layunin para ma-spread, may palaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Naghalal pa po ng 70 person. Sino po yung 70 person na yon sa ating panahon ngayon? Ang mga manggagawa, ang mga beloved children, busy na sila. Dahil ang gawain natin hindi pa iksi, ang gawain natin hindi pa konti. Parami ng parami, palago ng palago ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Amen! Bakit dito po ibinigay ng Diyos ang basbas na kapangyarihan? Upon this rock I will build my church. Kaya nga, napakapalad po ng bawat masasave sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Dahil pagkatapos nating mabautismuhan sa mga baguhan, pakinggan niyo po mga minamahal, kung gaano kahalaga ang ebanghelyo ng kaligtasan pag naabot sa inyo. Kapag kayo'y nakatanggap ng ebanghelyo, kayo nadala sa gawain na bautismuhan, Acts 1:8, yung ika-4 ng reglamento ng kaligtasan, yung mga nakadalo kahapon, magpatuloy po kayo. Dahil ika-4 ng reglamento, Acts 1:8, after the Holy Ghost come upon you, come upon us, the Bible says, you shall receive power. Acts 1:8. Pakibasa po natin. Amen. Praise the Lord. Sabi po dito mga minamahal sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 1, ang talata po sa 8. Datapo at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa hangganan ng lupa. Amen. Oo, palakpakan natin ang ating walang Panginoon. Nasa atin ang kapangyarihan. Kaya walang ibang gagamitin. Sabi nga ng ating beloved children, narinig natin sa Amoranto, narinig natin kapag sila po ay pumupunta. Dahil meron naman tayong live, ang ating gawain laging naka-live. Narinig natin ang mga sinabi, tayo po ang magiging paa at kamay ng ating beloved honorable pastor Wilden Strada Almeida. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. May kapangyarihan lang tayo. Kaya nga binanggit ko kanina, hindi lamang 12 alagad, hindi lamang mga manggagawa. Nabangamat busy ang ating beloved children sa pagkasikaso ng ating gawain dahil palago ng palago, parami ng parami ang outreaches sa buong Pilipinas pa lang. Kulang na po ang mga manggagawa. Kaya upang patuloy pong may spread ang the gospel of salvation, tayo po ang isa po sa nakapaloob sa Luke chapter 10 verse 1, bukod sa 12 alagad, tumawag pa po, naghirang ang Panginoon, dala-dalawa. Pakibasa po natin ang Luke chapter 10 verse 1. Praise God. Aklat ng San Lucas, Kapitulo 10, talata 1. Kung sinasabi, pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 7 pupa, at sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha, sa bawat bayan at dako na kanyang paroroonan. Amen. Oo, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, tingnan niyo po, ang Panginoon ay naghalal pa ng 7 pupa. Anong layunin? Upang sila po ay maging bahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaligtasan. Lalo na sa panahon natin ngayon, mga minamahal, parami ng parami ang gawain, marami po ang nasasave. Huwag nating iasa sa mga 12 alagad, huwag nating iasa sa mga manggagawa sa ating beloved children. Dahil sabi ng beloved children, tayo ang magiging paa at kamay ng ating beloved parents in the Lord, Honorable Pastor Wilden Strada Almeida. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Kinakailangan tayuan natin ang ating pananampalataya dahil sa ating mga kamay nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Sabi nga rito ng
Ikalawang Timoteo chapter 1, 7 to 8. Binigyan tayo ng kapangyarihan. After the Holy Ghost come upon us, ye shall receive power. Kylie, pakibasa po natin. Dito po sa ikalawang Timoteo, kapitulo 1, ang talata po 7 hanggang 8. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan, kundi sa kapangyarihan at ang pag-ibig at ng kahusayan. Huwag nga ninyong ikahiya ang pagpatutuo sa ating Panginoon, ni ako'y nabilanggo niya, kundi magtiis din naman kayo ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Oh, ang lahat ay magsabing, praise the Lord! Nasa ating kamay nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga kababayan at meron tayong kapangyarihan. Hindi tayo dapat matakot, manlupaypay, manghina, sapagkat every now and then, bawat minuto, maraming napapahamak, maraming namamatay. Tayo ang inaasa ng ating mga Panginoon na magsalba sa kanilang kaligtasan. Sabi nga ng John 9:4, pakibasa po natin. Walang sino bang makakagawa dahil ang ating malalagawain, ito po ang may basbas na kapangyarihan. Totoong propeta ang namumuno sa banal na iglesia ng ating Malapanginoon dahil ang sabi ng Biblia, kung ano ang ginawa ng Malapanginoon ay magagawa rin ng sasampalataya sa Kanya. Nag-40 days ang ating Malapanginoon. Nagawa rin ng ating beloved normal pastor, lagpas pa nga. Dahil sinabi ng Malapanginoon, mas higit pa rito, sabi ng John 14:12, mas higit pa rito ang gagawin niya. Amen! Amen. Kaya basahin natin John 9:4. Amen. Praise the Lord. Sabi po dito mga minamahal sa aklat ng Juan, kapitulo 9, ang talata po sa 4. Kinakailangan nating gawain ang mga gawa na yaong nagsugo sa akin samantalang araw dumarating ang gabi. Dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Amen. Walang taong makagagawa. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Sino ang binasbasan ng kapangyarihan sa church sa lupang ito? Walang iba, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat sa ating mga sarili, mga minamahal, dati nung tayo tinawag na Malapanginoon, punong-puno tayo ng karamdaman. Walang pagbabago ating buhay. Ang iyong abang lingkod, ako po'y na-save sa pamamagitan po ng malalang sakit sa bato. Ang aking ihi may kasama ng dugo. Napakamahihayin ko po, 10 tao hindi ako makapagsalita. Pero nandahil sa panalangin, nandahil sa paghubog ng ating beloved parents in the Lord, narito tayo ngayon. Pinagpala ng Malapanginoon, nasa atin ang kapangyarihan. Hallelujah! Nasa atin ang pagbabago. Amen! Dapat very proud po tayo. Sa panahon ito, sabi ng Biblia, naganap na ang panahon. Nariyan na po ang mga tanda. Ang tanong, sapat na ba sa atin na tayo po'y tinawag ng Malapanginoon? Sapat na ba sa atin na tayo po ay nakaupo na lang? Sapat na ba sa atin? Ay, total, nagbibigay naman ako. Bawat oras, bawat may pagkakataon, dahil tayo po lahat ay kamanggagawa ng ating Malapanginoon. Ang mga manggagawa, may tinawag po kaming hindi man karapat-dapat full-time worker. Ngunit sa kakulungan ng mga manggagawa, katulad sa panahon ng Malapanginoon, mismo ang Malapanginoon, nanalangin siya. Idalangin nga ninyo na magpadala ng manggagawa sa uwasan ng Malapanginoon, sapagkat kakaunti ang mga manggagawa. Tayo po ay kamanggagawa. Yung binanggit kanina ng Luke chapter 10 verse 1, bukod sa 12 alagad para ma-spread ang gospel of salvation, naghalal pang Malapanginoon ng 70 person. Sino ang 70 person na yon? Tayo pong lahat. Nandiyan po ba tayong lahat? Ano ang sabi roon? Inialal niya para ma-spread ang gospel of salvation. Inalal niya na dala-dalawa. Pakiplas ka natin uli yung Luke chapter 10. Pakiplas po natin sa ating monitor. Luke chapter 10 verse 1.
po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng pintumpupa at sila'y sinugong dala-dalawa. Sila'y sinugong dala-dalawa. Sa unahan ng kanyang mukha. Saang lugar? Sa bawat bayan at dako na kanyang paroroonan. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Ang lahat ay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Nakasalalay sa ating mga kamay ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa panahon ito na napakadelikado ng panahon, pag biglang dumating ang malaman at tayo po'y na-rapture, tatanungin tayo ng malang Panginoon, anak, nagbunga ka ba? Anak, anong ginawa mo sa lupa? Everybody say praise the Lord. Ano ang sabi sa Matthew chapter 25 verse 1? Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamalahin kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Ama. Palakpakan natin ang ating walang Panginoon. Tinawag tayo at hinirang ng Diyos para tayo po ay magbunga, para maging katuwang tayo sa spread the gospel of salvation. Huling talata, pakibasa po natin. Huling 2 talata. Dito po sa John chapter 15 verse 16, at huling talata po yung 1 Corinthians 15, 57 to 58, last verse. Maganda na po ang ating mga wit. John 15:16, pakibasa po para hindi po Kylie, hindi po maubos ang ating oras. Aklat ng Juan, Kapitulo 15, talata po ay 16. Ito po ang sinasabi. Sige po, pakibasa. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Yes. At aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Oh, palakpakan po natin ang ating walang Panginoon. Baka mag-amen po ba tayong lahat? Tinawag tayo, hinirang ng ating walang Panginoon, hinihalal tayo upang tayo ay magsiyaon. Kaya nga sabi ng Mark chapter 15 verse 16-15, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang sumampalataya, pag naabot ng Ebanghelyo, ang sumampalataya at mabautismoan, maliligtas. Nandiyan po ba tayong lahat? Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga napakapalad po natin, mga minamahal. Tinawag tayo ng malabang na napakaraming dapat tawagin, napakaraming dapat piliin sa probinsya ng Rizal. Sino tayo upang tawagin? Sino tayo upang piliin ng ating malabang Panginoon? Hindi tayo karapat dapat, pero minarapat ng ating malabang Panginoon. Tinawag tayo at pinili upang tayo po ay magsipagbunga. Kasabay ng ating tagumpay ng 3 years church anniversary, nais ng Diyos, tuloy-tuloy tayong maging bahagi ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa huling talata, hindi ba babaliwala yung ating pong ginagawa sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Kindly read it, pakibasa po ang last verse. Aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, talata ay 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Everybody say praise the Lord. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Habang tayo umaawit, mga minamahal, sa mga baguhang narito, naabot kayo ng panalangin ng man of God, our beloved Pastor Winston Almeida.
kasabay ng ating pagdiriwang ng church anniversary, nandito na po yung tagumpay. Umabot tayo ng 3 taon, pero hindi doon natatapos. Kasabay ng ating pagdiriwang ng pasasalamat ng church anniversary, sa bawat dako, nais ng Panginoon maging bahagi tayo sa pagpapalaganap, spreading the gospel of salvation. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga baguhang narito, come to Jesus. Kayo ang naabot ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Tayong lahat naabot ng Ebanghelyo ng kaligtasan at panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Hindi masasayang, hindi mawawalang kabuluhan ang pag-abot ng Ebanghelyo at ang panalangin ng man of God, sapagkat tayo po ay bibigyan ng kapangyarihan habang tayo naghihintay, naganap ng panahon. Sabi ng Biblia, kayo magsisampalatay sa Ebanghelyo. Habang tayo po naghihintay, habang inaantabayanan natin yung pagbabalik ng Panginoon, may kapangyarihan tayong labanan ang lahat ng mga kapahamakan, sickness or diseases, lahat ng karamdaman. May kapangyarihan tayo. Hindi na tayo dapat magpa-doktor. Hallelujah! Dahil ang ating doktor, Jesus is the greatest physician. Hallelujah! Kaya ang layunin ng Panginoon, pagkatapos ng church anniversary na ito, gamitin tayo ng Diyos. Kasama tayo sa 70 person, dala-dalawa, spread the gospel of salvation. Tayo po ay humayo, tayo po, hallelujah, ay magdala ng mga kaluluwa dahil napakalapit na po. Nandyan na mga tanda. Ang tanong, hallelujah, tayo ba'y nagbunga? Hahanapan tayo ng bunga ng ating Panginoon. Yan ang sabi ng ating awitin, saan mo man dalhin ang buhay ko, ako'y susunod sa iyo. Habang tayo maawit, saan mo madalhin ang buhay ko, ako'y di magkaindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. purihin ang ating Panginoon. Alam ko ang aking tatahakin, di man madali aking susuungin. Alam ko ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingayin sa iyong piling, pagpapahingayin sa iyong piling. Hindi mawawala ng kabuluhan ang ating gawa. At sasabihin ko, Hallelujah, ang kabutihan mo, maging bahagi, hallelujah, ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Mula pa sa simula, sa'yo'y Hallelujah, nakita ko hallelujah. buhay at pag-asa. Thank you so much, Jesus, sa tagumpay ng 3 taong anibersaryo. Kayo ba nalagawain sa lugar na ito? At sasabihin ko ang kabutihan mo, ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Hallelujah, hallelujah. Magpuri ang lahat. Sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Sasabihin ko, Napakabuti ng ating Panginoon. Sino tayo upang tawagin ng ating Panginoon? ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita Hallelujah, hallelujah. buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Puri ng ating Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, isang kaluluwa lang ang lumapit sa ating Panginoon, libo-libong anghel
ang nagkakatuwaan sa langit. Ang layunin po ng pagdiriwang ng church anniversary, itinugtong na po ang crusade. Ang layunin una, upang tayo po mga minamahal ay kausapin ng Panginoon na tayo po ay maging bahagi ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Diyos. Pangalawa, parang ating mga kababayan, maging yung mga nanlamig tumalikod, muli silang dalhin ng Diyos para ma-revive. Kaya sa husmong ito, sabi nga ng ating malabayan, kasabay ng ating pagdiriwang pasasalamat, hindi doon nagtatapos. Sa bawat dako, tayo po'y gagamitin ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Tayo gagamitin sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, mga minamahal, sa mga baguhan, napakapalad nyo, napakaswerte nyo, sapagkat naabot kayo ng Ebanghelyo ng kaligtasan, naabot kayo ng panalangin ng Man of God. May 4 na reglamentong kaligtasan: pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig, at ang pang-4 na nabanggit kanina, after the Holy Ghost come upon you, you shall receive power. After mong mabautismuan, ibibigay ng Diyos ang Holy Ghost. Nakita niyo po kanina yung mga nag-iiyakan, umiiyak. Sila po'y umiiyak hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan, sapagkat sila po ay pinagaling ang kanilang karamdaman. Wasak ang pamilya, binuo ng Diyos. Walang pagbabagong buhay. Killer, murder, rapist, NPA, dito binabalik ng ating Panginoon. Nagbabago sa ating dakilang Diyos. Kaya sabi rito, may 4 na reglamentong kaligtasan: pananampalataya, Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan ang inyong pananatili, ang inyong pagpunta sa harapan, yan po ay tanda ng pananampalataya. Roma 3:10, 2 reglamento, pagsisisi. Mula nang isilang ang tao sa reliyon ay walang pagbabago. Naging makasalanan tayo, naging makasalanan ng tao. Kaya kinakailangan, sabi ng Biblia, walang matuwid, lahat ay nagkasala. Kaya kailangan, Acts 2:38, repent and be baptized. Pagpabautismo sa pangalan hindi ng Ama, ng Anak, kundi sa pangalan ni Jesus. Sa ikapagpapatawad, may pangako, hindi lang basta-basta bautismo. Hallelujah! Complete package deal. Kaya nga, may pangako ang ating Panginoon. After mong mabautismuhan, ang iyong karamdaman, walang kagalingan sa ospital, gagaling sa pangalan ni Jesus. At pagkatapos noon, tatanggapin mo pa ang kapangyarihan abang inantabayanan mo ang pagbabalik ng Diyos. May kapangyarihan kang labanan ang lahat ng masamang loob. May kapangyarihan kang labanan ang lahat ng tukso. May kapangyarihan kang labanan ang gawa ng kaaway, sapagkat ikaw ay Kristiyanong mananagumpay. Kaya sa oras na ito, tanggapin niyo ang ating Panginoon bilang tanda ng ating pagpapakumbaba. Pakitas po ang ating 2 kamay. Maging ang mga kapatiran natin na matagal nang hindi dumadalo, narito, sila'y binalik ng Panginoon. Mga kapatiran natin nasa mga pangailangan po, nasa mga pagsubok, nariyan talaga ang buhay natin. Dumarating tayo sa kanyang sitwasyon, pero kailanman ang sabi ng Panginoon, hindi siya magpapabaya. Habang pinapatanggap natin ang mga baguhan, patuloy tayo magsisi sa lahat ng mga kapatiran. Sabihin niyo po mga baguhan, sabihin niyo po ng ganito: mahal na Panginoon Jesus, narito po ko, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula na kay silang hanggang sa mga oras na ito, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan, at ikaw na po maghari sa akin mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin po ninyo, Amen. Kami pong malangin sa inyo, Opo dakilang Diyos sa magbanal, sa unang dalangin po ng aming beloved honorable pastor,
Beloved children, narito po ang mga baguhan, isang kaluluwa lamang. Sinabi mo, libo-libong anghel ang kakatuwan sa langit, mga Panginoon. Iligtas mo po sila. Isulat mo ang kalapangalan sa aklat ng buhay, sa buong kalamangan sa buhay. Naway dito ang simula ng kailang magparito. Sila babalik sa iyong malalagawain para makasiguro ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagalingin mo karamdaman nila, lutasin mo ang mga problema nila sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Total, meron pong paliwanag sa bautismo mamaya. Maaari na po tayong makabalik sa ating ginaubuan. At kayo po ay kasama na po ngayon sa tinatawag po nating prayer for the sick. Kayo po ay pwede nang manalangin at humingi sa Panginoon. Basta kayo po ay mangako na magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Huwag po kayong uuwi. Hindi po mababasa ang yung damit. Meron pong robe, damit na pambasa. Maring siguro nagtaka po yung ating ibang kapatiran, bakit ilan na po yan? Meron na pong nabautismuhan abang ongoing ang ating gawain. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sa mga nabautismuhan na, meron na po kayong karapatan na tumawag sa ating mga Panginoon. Dahil sabi ng John 1:12, sino mang sa kanya'y tumanggap, lalo na't nabautismuhan pa, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, John 1:12, aariin niyang karapatang maging mga anak ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Sa lahat ng ating mga kapatiran na dumaranas po ng mga bagay na panghihina, may mga taglay pong karamdaman, may mga problema, tandaan po natin, makapangyarihan Diyos ang ating pinaglilingkuran. Nasa atin ang power of God. Nasa atin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Isipin po natin, mga minamahal, ng Panginoon ang nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo. Magkaroon po tayo ng prayer for the sick. Praise the Lord. Manalangin po tayong lahat. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa mga baguhan, ipatong po natin ang ating kamay sa parte ng ating karamdaman, sa parte ng katawan sa parte ng ating katawan na may karamdaman. Ano man po yan? Dahil yan po ay gawa ng kaaway, pinaintulot po yan para lalo po tayong manampalataya at magtiwala sa Panginoon. Cancer, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, lahat ng sakit na karamdaman na hallelujah, pumapasok sa tao, kaya pong paalisin at palayasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagalingin ang ating pinakamamahal na Panginoon through the first prayer, beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Kaya tayo pong lahat ay manalangin para sa ating mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos, amang banal, bago po kami dumako sa aming mga pangailangan, maging mga baguhan, bago mo namin sila ipanalangin, sa unang dalangin, beloved Pastor, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang, maging aming mga kapatiran. 3 taon na po, hallelujah, ang iyong malalagawa dito sa Teresa Rizal, Panginoon, mga kapatiran po namin nasa kalungkutan, nasa mga trials, Panginoon, kahabagan mo po sila at ang mga aming nagawang pagkakamali, pagkakasala sa iyo, patawarin mo kami. Sa unang dalangin po ng aming beloved Pastor, lahat ng mga kapatiran, patuloy silang gamitin, maging bahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sila'y magbunga, magdala ng mga kaluluwa pagkatapos ng aming church anniversary ito. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran sa lugar na ito, walang Panginoon. Hallelujah. Sa unang dalangin po ng aming beloved Pastor, magaling karamdaman, lunasin ang kalang mga problema. Maging mga manggagawang naatasan sa lugar na ito, patuloy silang pagpalain, gamitin sa ikalalago, ikaliligtas pa ng maraming kaluluwa. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y darako sa ating mga pangailangan. Isipin natin ang ating beloved Pastor, hallelujah, ang nagpatong ng kanyang kamay sa ating ulo. Opo, dakilang Diyos, sa unang dalangin po namin, beloved Pastor, sinasaway po namin sa iyong makapangyarihan ang lahat ng karamdaman, asthma, TB, diabetes, leukemia, hallelujah, sickness, all diseases, be healed, be healed, be healed. Problem be solved by Jesus, in the name of Jesus. Panlulupaypay, hallelujah, lahat ng mga pagsubok, kahirapan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, problem be solved. Vices began. In the name of Jesus we pray. Complete healing in the name of Jesus. Victory in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon.
bilang tanda ng ating pananampalataya, tayo pong lahat ay lumukso, sumigaw na 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Sa mga baguhan, huwag kayong magbibiro. Ang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, 19:1 ng Revelation, kaligtasan, kapangyarihan, kalwalhatian na magmumula sa ating pinakamamalapayan. Sabay-sabay, walang magbibiro, 3 beses, malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, thank you, Lord Jesus. Sabihin natin, I love you, Lord Jesus. For thine is the kingdom and the power and the glory. To God be the glory. Thank you so much, Lord Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumigaw tayo ng tagumpay, ng tinig ng pagtatagumpay. Sabihin natin, praise the Lord. God bless you so much, mga minamahal. From the bottom of my heart, we love in the Lord, but our dear Jesus loves you more.